So, paano nga ba magwo-worry ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya? O sa madaling salita, papaano nga ba matatakot ang isang lalaki na baka isang araw gumising na lang siya na wala ka na sa kanyang tabi? Mga kamamay, parang imposibleng mangyari to kasi nangyayari ngayon sa inyong relasyon, ikaw palagi yung naghahabol. Ikaw palagi yung aligaga ng tawag, ng chat, okay, ng miss call sa kanya na lagi niyong tinatanong kung nasaan ka na. Honey, ano bang ginagawa mo? Honey, bakit hindi ka umuwi? Saan ka ba pumunta? Yung tipong ikaw palagi yung naghahanap sa kanya. So, ang goal natin dito is siya naman yung magwo-worry at matatakot na mawala ka sa buhay niya. So, mga girls, kung gusto mo na mangyari yan, kahit imposible kung iisipin, sundan nyo lang yung mga bagay na aking sasabihin, yung aking mga ipaliliwanag at ipangako nyo naman sa akin na inyong gagawin. Ipangako nyo sa akin na inyong i-apply kahit medyo mahirap, kahit medyo alanganin o hindi nyo alam kung kaya nyong gawin to, please, sana gawin nyo. Para sa ganun, magkaroon ng resulta at tipong yung lalaki naman ang magwo-worry. Kung sa pagkakataong ito, lagi na lang kayo yung naghahabol, pues, after nyong may apply to, sigurado ako, lalaki naman ang matatakot na baka isang araw mawala ka sa buhay niya. Okay? So bago natin ito simulan at pag-usapan, isa lang palagi ang aking hinihiling at pinapakiusap sa inyo. If ever na nagugustuhan niyo po yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko na tulad nito, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Napakalaki ng tulong yan pagdating dito sa ating munting channel. Kaya kung handa na po kayo, simulan na po natin ang ating topic ngayong gabi na ito. So ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang mag-worry at matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya? So number 1, huwag ka kasing matakot na lumayo kapag sumusobra na siya. Yes, mga girls, kung alam niyo naman sa sarili ninyo, maayos kayo, responsable kayo, maayos kayong may bahay, maayos kayong asawa. Pero yung lalaki, lagi na lang gumagawa ng gusot. Lagi na lang nasa kanya yung problema. Lagi na lang uuwi ng lasing. Lagi mo na lang mahuhuling may kachat, may katawagan. Lagi na lang ng bababae. Kung sa tingin nyo, sumusobra na siya na tipong kahit kausapin mo siya, oo lang ng oo, tapos paulit-ulit na naman yung kanyang ginagawang pagkakamali, wag naman kayong matakot. Huwag kayong matakot na lumayo kung sumusobra na siya. Kasi pag nalaman ng isang lalaki na kaya mo palang iwanan siya, kaya mo palang, lumayo sa kanya, sa mga panahon na sumusobra na siya, doon siya matatakot. Doon siya matatakot at mag-worry na baka mawala ka sa buhay niya. Kasi pinaparamdam mo na posible palang mangyari. Kasi pinapakita mo na maaari palang maging totoo ang lahat. Kaya mga kamamay, huwag kang matakot na lumayo kapag sumusobra na ang isang lalaki sa inyong relasyon. Okay? So next, huwag mo din madalas na pagbigyan, lalo pat alam mo na madalas siyang nagkakamali. Yes, mga kamamay, kung paulit-ulit na lang yung kasalanan, paulit-ulit na lang palagi kayong nag-iiyakan, paulit-ulit na lang kayong, nagsisigawan, syempre ikaw, nasa tama ka. Makikita mo, yun na naman, ganun na namang dahilan ang pinag-aawayan ninyo. Please, mga kamamay, huwag mo laging pagbigyan yung lalaki. Kasi the more na pinagbibigyan mo, pinapalampas mo yung kanyang mga problema, yung kanyang mga kasalanan, the more na inuulit-ulit kasi masyado kang mabait. Kasi masyado kang nagbibigay palagi ng second chance. Kasi hindi mo ginagawang big deal pagdating sa'yo yung kanyang pagkakamali. Ng babae na patatlong beses mo lang nahuhuling ng bababae. At ang masama, nakita mo papunta sa hotel. Ang kamamay, huwag niyong palampasin yung ganyan. Turuan niyo ng leksyon. Okay? Hanggat hindi niyo tinuturuan ng leksyon ng isang lalaki, uulit at uulit lang yan. Pero kapag alam ng isang lalaki na tipong kaya mong lumayo, na tipong hindi ganun kadali para sa'yo yung mga kasalanang ginagawa niya, hindi ka ganun kabilis magpatawad, maglalaylo yan. Okay? Magbabago yan. Sapagkat
Yung taong nagmamahal sa kanya ay palagi nasasaktan at nahihirapan ng magpatawad dahil sa paulit-ulit ng ginagawa niya yung kasalanan. Kaya please, hanggat maaaring mga kamamay, gawin yung big deal kapag paulit-ulit na. Okay? Mag-warning kayo kung kinakailangan. Kung kinakailangan kausapin nyo. At syempre, patunayan nyo yung mga sinasabi ninyo. Baka gusto lang kayo sa warning eh. Baka inuulit-ulit, kahit nag-warning na kayo, inuulit-ulit, tapos ikaw, nag-warning ka na nag-warning. Umabot na ng 20 ang warning mo, pero hindi mo man lang tinutuluyan. Ipakita mo. Mag-warning ka, pag inulit, ipakita mong bagsik mo. Para sa ganun, matakot siya na mawala ka sa buhay niya. Na mawala ka kapag inulit pa niya. Patikimin mo, ika nga, huwag mong sanayin. Huwag mong kilalanin ang sarili mo. Huwag mong ipakilala yung sarili mo na hanggang warning ka lang. Huwag mong sanayin yung lalaki na puro salita ka lang. Dapat meron kang isang salita at dapat pinaninindigan mo yon para matakot ang isang lalaki na talagang mawala ka sa buhay niya. Na tipong pag nag-warning ka, isang-isa na lang. Pagka lumagpas pa siya, may iwanan siya mag-isa. Ganun, panindigan mo ang iyong mga salita. Huwag kang matakot. Okay? Baka mamaya nagwa-warning ka tapos ikaw pala yung takot na takot lumayo eh. Huwag ganun. Kaya mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag laging pagbigyan ng lalaki. Huwag laging patawarin. Imbes, pagsisihin nyo sila sa mga kasalanan ginagawa nila. Okay? So next, iwasan mo rin na gawing sentro ng mundo mo ang isang lalaki. Ito mga kamamay, kapag ito ginawa ninyo, yung tipong palagi nyo pong ginagawang sentro ng mundo ang isang lalaki na tipong kapag nawala siya sa inyong paningin, aligaga na kayo ng paghahabol. Aligaga na kayo ng pag-contact sa kanya. Kapag ganyan, masyadong nasasanay ang lalaki na kapag nawala siya sa paningin ninyo, para siyang ginto na talagang hahanapin mo eh. Kahit nasa dilim, talagang pipilitin mong makita. Huwag ganun. Huwag mo masyadong pag-aksayahan ng panahon ng isang lalaki, lalo pa. Okay? Siya na lang yung paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan at problema sa inyong relasyon. Ipakita mo na hindi siya ang sentro ng mundo mo. Ipakita mo na may pinagkakaabalahan ka. Ipakita mo na marami ka rin ginagawa. Ipakita mo na nagiging busy ka palagi. Ipakita mo na meron kang negosyo, meron kang trabaho na mas inuuna kaysa sa kanya. Okay? Ang masama kasi nito, mas ipinapakita nyo pag hindi nagmaramdam yung lalaki, galit na galit kayo. Pag hindi nakontak yung lalaki, lagi nyo pinagdududahan. Huwag ganun. Huwag ganun. Hayaan yung lalaki maghabol sa inyo. Hayaan yung lalaki ang maglaan ng oras sa inyo. At pag nangyari yan mga kamamay, lalaki ang magiging needy at lalaki ang matatakot na baka isang araw lumayo ka na sa kanya. Kasi hindi ka masyadong naghahabol. Kasi hindi ka masyadong needy. Kasi hindi ka masyadong naghahabol ng validation sa kanya. Kaya please, hanggat maaari mga kamamay ha, huwag gawing sentro ng mundo ang isang lalaki. Alright? So next, imbes na maghabol at maghanap sa kanya, bakit hindi ka nalang mag-focus sa sarili mo at sa katawan mo? Yes, mga girls. Isipin nyo naman, anong mapapala nyo kung maghahabol kayo na maghahabol? Anong mapapala nyo kung palagi nyong tatawagan, lagi nyong hahanapin ng isang lalaki? Nandyan lang yan. Kung mahal ka niyan, hindi yan mawawala. Ang mas gawin nyo, mag-focus kayo sa inyong sarili. Magpaganda kayo ng katawan, magpa-sexy kayo para sa ganon, kayo yung hinahabol, kayo yung kinakatakutan na baka mawala sa buhay nila. Sila dapat yung mag-alala na baka mamaya may pumoporma sa inyo, may nanliligaw sa inyo, at mangyayari lang yon kapag nag-ayos ka, nagpaganda ka, nagpa-sexy ka. Kasi pag ginawa mo yon, nagpaganda ka, nagpa-sexy ka, naging mabango ka, maraming maaakit sa iyo, maraming mahahalina, maraming lalapit, maraming manliligaw. Kaya ang magiging bunga nun, mag-worry yung lalaki. Nasa ganda mo, nasa sexy mo ngayon, nasa ambango mo ngayon, baka maraming lalaki yung pumasok, gustong makipagkilala sa'yo, at baka isang araw, mawala na siya sa buhay mo kasi marami ka nang in-entertain. Dapat ikaw, yung nagpapataas ng value mo, doon matatakot ang lalaki. Na baka isang araw, okay, maghanap ka ng iba at mawala na siya sa buhay at sa puso mo. Ganun ang dapat nyong gawin. Imbes na maghabol, imbes na palaging maghanap sa lalaki, mag-improve kayo. Okay? And last, iwasan nyo ang maging martir at marupok pagdating sa isang lalaki. Ito mga kamamaya,
Hindi dahil matagal na kayo sa isang relasyon, manghihinayang na kayo. Lagi niyong hinahabol yung lalaki. Okay? Na tipong kahit niloloko kayo, okay lang sa inyo, wag lang kayong maiwanan. Mga girls naman, alamin niyo yung value ninyo. Kung karapat-dapat pa bang isalba ang isang relasyon kung paulit-ulit na lang ang nagiging dahilan ng inyong pag-aaway. Oo, mahal niyo yung lalaki. Kayo, nire-respeto ba kayo? Minamahal ba kayo? Di ba? Kung sa tingin ninyo, lamang na lang palagi ang selos, lamang na lang palagi ang problema, lamang na lang palagi ang away, tapos ikaw, lagi na lang ikaw yung nagbibigay, nagpapatawad, nagpapasensya, iba na yun. Baka mamaya, mas madalas na yung awayan, madalas na lang na ikaw yung malungkot, kumpara doon sa ikaw yung nagiging masaya dahil sa mga effort niya. Kapag ganyan mga kamamay, pagiging martir na nating maituturing yan, pagiging marupok na nating maituturing yan, na tipong okay lang sa'yo kahit nang humingiti siya sa kanyang mga nakakachat, okay lang sa'yo na kahit nababalita mo sa kanya na kung sino-sinong babae ang kanyang nakakasama. Hindi dapat ganyan. Ang goal natin dito is matakot at mag-worry ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Paano mangyayari yan kung ikaw yung naghahabol? Paano mangyayari yan kung hinahayaan mo lang yung isang lalaki na mga babae na kung sino-sinong kausap, ka-video call, katawagan, kasama? Paano mangyayari na ikaw yung hahabulin? Paano mangyayari na mag-worry yung lalaki sa inyo na baka mawala ka? Ikaw yung nagiging marupok at martir. Kaya please, kung alam nyo na sobra na yung lalaki, kung alam nyo na sobra na kayong nasasaktan at sinasaktan ng paulit-ulit, girl, ateng, magising ka naman. Matuto kang lumayo. Matuto kang maglaylo. Mahalin mo ang sarili mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw yung magmamahal, ikaw yung magbibigay ng respeto sa iba. Paano naman ang sarili mo? Lagi kong sasabihin at ipatatanda sa inyo na unahin ang sariling respeto bago ang ibang tao. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ng ilang mga bagay na dapat nyong gawin. Sana gawin po ninyo para sa ganon, mag-worry at matakot naman ng isang lalaki na baka isang araw gumising sila, wala na kayo sa kanilang buhay. Okay? Kapag ginawa nyo yan, maaari at posibleng mangyari yon. Pero kung hindi at marupok, huwag na kayong umasa. So mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.